Akala ng marami, walang presidente ang kayang bumangga sa pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Mga bilyonaryo, mga may-ari ng malalaking kumpanya, mga negosyanteng sinasabing kayang impluwensyahan ang politika, media, tubig, kuryente, at kahit gobyerno mismo. Pero noong 2016, isang presidente ang tahasang nagdeklara ng giyera laban sa kanila. Ito ang kwento ng mga malalaking kumpanyang siningil, binantaan, at napaurong noong panahon ni Duterte. Pag-upo ni Rodrigo Duterte bilang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas, agad niyang ipinakita na iba siya sa mga naunang lider. Sa kanyang mga talumpati, paulit-ulit niyang binabanggit ang salitang oligarchs. Para kay Duterte, sila raw ang mga makapangyarihang negosyante na matagal nang nakikinabang sa sistema habang ordinaryong Pilipino ang nahihirapan. At isa sa pinakaunang tinamaan ng kanyang administrasyon ay ang Mighty Corporation. Mighty Corporation's offer of 25 billion. Mighty will no longer engage in tobacco business. Umabot sa napakalaking halaga ang hinihinging bayarin ng gobyerno. Habang umiinit ang investigasyon, diretsahang sinabi ni Duterte na handa niyang ipasara ang kumpanya kapag hindi ito sumunod. Hindi nagtagal, nagkaroon ng settlement. At ayon sa gobyerno, halos 30 bilyong piso ang nabayaran ng Mighty Corporation. Isa ito sa pinakamalaking tax settlements sa kasaysayan ng bansa. Para sa mga supporter ni Duterte, malinaw daw ang mensahe, kahit gaano kakayaman, pwede kang singilin ng gobyerno. Pero para sa mga kritiko, tanong nila, bakit piling kumpanya lang ang matapang na hinabol? Isa pang malaking pangalan na nabanggit ni Duterte noon ay si Lucio Tan. Kilala bilang isa sa pinakamayamang negosyante sa bansa. Konektado si Lucio Tan sa iba't ibang negosyo tulad ng tabako, alak, bangko at airline. Minsang sinabi ni Duterte sa publiko na kinausap niya si Lucio Tan tungkol sa mga obligasyon umano sa gobyerno. At ayon mismo sa dating Pangulo, During the crisis, na walang pera ang gobyerno, wala yung choice. Nakiusap ako kay Lucio Tan, pati kay Gokongwe. Siguro mga 4 na biyahe back and forth. pero isa sa pinakamatinding banggaan noong panahon ni Duterte ay ang laban kontra sa mga water concessionaires. Partikular na tinamaan dito ang Maynilad Water Services at Manila Water Company. Galit na galit noon si Duterte matapos niyang sabihing dihado umano ang gobyerno sa concession agreements ng dalawang kumpanya. Sa kanyang talumpati, sinabi pa niyang, ibebenta ko kayo. Ayon sa administrasyon, may provision daw sa kontrata na kapag nalugi ang kumpanya, taumbayan pa ang magbabayad. Dahil sa pressure mula sa Malacanang, umurong ang Manila Water sa claim nitong mahigit 7 bilyong piso laban sa gobyerno. Habang ang Maynilad naman, umurong sa claim na mahigit 3 bilyong piso. Pinuri ito ng mga supporter ni Duterte. Para sa kanila, unang beses daw may presidente na handang kalabanin ang malalaking kumpanya para sa interes ng publiko. Pero ayon naman sa mga kritiko, delikado raw ang sobrang agresibong pananakot sa pribadong sektor dahil maaaring matakot ang investors. At syempre, hindi mawawala sa usapan ang banggaan ng administrasyon at ABS-CBN Corporation. Paulit-ulit itong binatikos ni Duterte matapos umano, hindi iere ng buo ang ilan sa kanyang campaign ads noong eleksyon. Madalas ding banggitin noon ang issue ng buwis at prangkisa, pero kalaunan, nilinaw mismo ng BIR na walang malaking unpaid tax deficiency ang ABS-CBN. Sa kabila nito, hindi pa rin na-renew ang franchise ng network noong 2020. Hanggang ngayon, mainit pa rin ang debate. May mga naniniwalang si Duterte ang unang pangulong tunay na bumangga sa oligarchs, habang may iba namang nagsasabing hindi nawala ang oligarkiya, nagpalit lang ng mga taong malapit sa kapangyarihan.